Maraming kinikilig, Maris Racal at Daniel Padilla shippers. Umaasa na may pagsasamahang tambalan ng dalawa. Catherine Bernardo, nilalaglag na nga ba ng Kapamilya Network? It's Showtime segment. May pa-shade nga ba sa aktres? Tara, kwentuhan muli tayo. Hello mga ka-trenders! Welcome back muli sa ating channel. Kung bago pa lamang kayo dito, huwag nang kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-hit na rin ang bell notification para lagi kayong updated sa mga balitang trending at napapanahon. Mga ka-trenders, grabe ang balita ngayon ha. Patuloy pa rin ang pag-uugnay kina Maris Racal at Daniel Padilla. Oo, kahit na nga walang kumpirmadong proyekto together as of now, hindi pa rin tumitigil ang mga fans sa pag-ship sa kanilang dalawa. At kung tatanungin mo nga kung bakit, aba obvious naman, parehong may sariling kinang, parehong talented at parehong umaarangkada ang karera ngayon. Alakas lang ng hatak nila individually pero ang hiling ng netizens, sana bigyan sila ng chance na magkasama muli sa isang proyekto bilang magkapareha. Parang throwback sa kilig na pwedeng mas level up pa ngayon. Speaking of umaarangkada, ang pelikulang Sunshine na pinagbibidahan nga ni Maris Racal ay todo hataw ngayon sa takilya. Simula pa nga lamang na nag-showing ito sa Pilipinas, hindi na talaga naubusan ng pila. Kaliwat kanan ng mga magagandang reviews, ang daming natuwa, hindi lang sa ganda ng pelikula kundi pati na rin sa sobrang affordable ng ticket price. Kaya tuloy mas marami ang nakakapanood at nakaka-appreciate ng nasabing pelikula. Sulit na sulit daw kasi talaga. At ito pa ang nakaka-excite. Mula sa 3 sinehan lang noong isang linggo, bigla itong lumobo sa 65 cinemas. Grabe, 'di ba? Kaya para sa mga naghihintay pa ng Sunshine showing sa kani-kanilang lugar, baka ito na ang pagkakataon ninyo. Kaya standby na lang sa official announcement kung kailan nga exactly ipapalabas sa mga lugar ninyo ang pelikulang ito. At syempre, hindi rin nagpahuli ang mga kaibigan ni Maris sa suporta. Si Joshua Garcia nga mismo ay nagpa-block screening pa ng pelikulang Sunshine. Isa nga sa mga pumunta ay si Julia Barreto. Kapansin-pansin din na marami na solo lang si Julia sa event. Wala nga si Gerald Anderson. Pero ang focus pa rin syempre ay ang suporta kay Maris at sa pelikula. Milestone talaga ito para kay Maris. Ibang level ang recognition at pagmamahal na natatanggap niya ngayon mula sa publiko. Hindi lang siya basta aktres ngayon. Isa na siyang powerhouse performer. Pero teka, hindi rin nagpapahuli si Daniel Padilla ha? Fresh na fresh mula sa tagumpay ng Incognito at ng pagkapanalo niya bilang Best Actor sa Soul Drama Awards, may bagong pasabog pa si DJ. Pumirma nga si Daniel bilang brand ambassador ng isang kilalang kumpanya. Yan nga yung KPC Importation Services. At recently, naispetan din siya kasama sina Miss Cory Vidanes at Direk Loren Diogi. May pinaplano raw silang bagong project. Aba, ay parang panibagong surprise ito para sa mga fans si Daniel Padilla. At syempre, ang tanong ngayon, kasama kaya rito si Maris Racal? Abangan natin yan. Ang daming umaasa na ito na ang sagot sa matagal ng hiling ng mga fans na magsama ulit sila sa isang proyekto at this time, magka-partner na. Imagine nyo from chemistry to reality, naku, pag nagkataon, siguradong patok na patok ulit yan. Sa mga komento naman ng netizens, napansin ko talagang isang vibe. Solid ang suporta nila kay Maris at Daniel. Lahat sila gustong magkatambal ulit ang dalawa lalo na ngayon, parehong nasa peak sila ng karera nila at parehong ready na sa mga mas matitinding roles. Ang masasabi lang natin, mukhang may something exciting na paparating para sa dalawa. Whether sabay man sila o kanya-kanya muna ng proyekto, siguradong tututukan pa rin ng publiko ang bawat galaw nila. Kaya mga ka-trenders, stay tuned. Ang daming pwedeng mangyari at mukhang hindi pa tapos ang kwento ni Maris at Daniel. Whether on-screen man yan o sa mga next updates nila bilang individual artist. Next topic naman tayo mga ka-trenders. Dumako naman tayo sa mga mainit-init na issue na talaga namang pinagpepiestahan ngayon sa social media. Kung si Daniel Padilla nga ay kabi-kabila ang proyekto at tila ba mas lalo pang nagliliwanag ang bituin sa karera niya, iba naman ang ihip ng hangin pagdating sa ex niyang si Catherine Bernardo. Grabe mga ka-trenders, hindi pa man tuluyang natatapos ang mga intriga patungkol sa love life nga ni Catherine, heto't may panibago na naman paandar ang tadhana o baka naman ang show mismo. Kasi ganito yan, nitong Sabado nga sa It's Showtime, naging sentro ng chismisan ang segment na Escort Mo, Show Mo. At ang catch, ang dalawang contestants na itinapat sa isa't isa ay may mga pangalang Daniel at Mark. Coincidence nga ba ito? May halong agenda.
Syempre, hindi natin yan agad mahuhusgahan pero teka, may mas juicy pa. Habang nasa segment, tinanong nga ni Jong Hilario si Maymay Entrata na isa sa mga hurado kung sino sa dalawang lalaki ang pipiliin niya makadate, si Daniel ba o si Mark? Naku, ayun, tahimik si Maymay sa umpisa pero pagkatapos ng ilang segundong pag-iisip, pinili niya nga ay si Mark. At boom, hiyawan ng buong studio. Parang may sariling pahiwatig ang sagot niyang yon sa gitna ng lahat ng isyong umiikot ngayon. Diyan na nga pumasok ang mga marurupok na keyboard warriors. Ayon sa collective reaction ng mga netizens, parang hindi raw aksidente ang mga ganap sa segment. May nagsabi na baka daw sinadya raw ito ng production team para makisabay sa issue patungkol kina Catherine at sa napapabilita ang bagong lalaking nauugnay sa kanya. At wala nga yang iba kundi si Mayor Mark Alcala ng Lucena. Siyempre may mga nagsabi rin na baka naman talagang nagkataon lang. Sa dami ng pangalang Daniel at Mark sa mundo, posible ring hindi nila ito sinadya. Pero kung pagbabasehan mo raw ang timing, lalo na't ilang araw lang ang nakalipas mula nang mapansin ng ilang netizens ang tila soft launch ng relasyong Catherine at Mark sa isang segment nga ng TV Patrol, naku, iba na ang dating niyan. Dagdag pa riyan, parang may mga netizens na naniniwala na unti-unti nang iniiwan ng network si Catherine. Parang unti-unti na raw itong tinatanggal sa spotlight at ang masaklap pa raw, ginagamit pa di umano ang noontime show para pahapyawan kung sino man ang bagong karelasyon niya ngayon. Yung iba, question pa ang naging reaksyon ni Maymay. Para bang may alam din daw ito sa totoong estado ng relasyon ni na Catherine at Mark. Base raw sa naging itsura at expression niya habang sumasagot. Pero syempre, speculation lang yan. Wala namang kumpirmadong statement mula sa kanya o sa kahit sino pang involved. Sa kabila nga ng lahat ng ito, may ilang pa ring netizens ang umaasang hindi dapat pagbintangan ang It's Showtime. Ayon sa kanila, baka nga nagkataon lang ang mga pangyayari. Lalo't live show ito at minsan hindi rin naman kontrolado ang lahat ng elements sa segment. Pero kung babalikan natin ang ugat ng issue, halos iisa lang ang punto ng mga netizens. May kinalaman ito sa matagal ng chismis patungkol sa umano'y bagong karelasyon ni Catherine. At sa pagkakataong ito, tila mas tumitibay sa paningin ng marami na hindi lang basta chismis ang ugnayan nito kay Mayor Mark Alcala. Kaya naman ang tanong ng bayan ngayon, coincidence lang ba ang lahat ng ito o sadyang may mas malalim na kwento sa likod ng mga eksenang ito sa telebisyon? Abangan natin ang mga susunod na updates mga ka-chenders dahil sa show business, walang sekreto ang hindi nabubunyag. At habang wala pang ang kumpirmasyon mula sa mga involved, tuloy lang ang mga haka-haka at usap-usapan. Tuloy rin ang ating pagbabantay sa bawat kilos, bawat galaw at bawat segundong nangyayari sa harap at likod ng kamera. And there you go mga ka-chenders. Dito na po muna nagtatapos ang ating isa na namang trending video update. Salamat sa inyong pagsubaybay at pagsama sa akin hanggang sa dulo ng video na ito. Pero bago kayo umalis, huwag niyo pong kalimutang mag-like, mag-comment, mag-subscribe at i-hit na rin ang bell notification para lagi kayong updated sa mga balitang trending at napapanahon. Kita-kits po sa susunod na video. Paalam!